This is the day. This is the day the Lord has made. Naramdaman niyo ba, mga kapatid? Amen. Lahat ng anak ng Diyos mararanasan at mararanasan ang pagkilos niya. No, lahat ng umaasa sa Diyos hindi mapapahiya. Lahat ng lumalapit sa Diyos, no, ay talagang kanyang kukupkupin. Amen. Nakaka-bless po, mga kapatid, mula sa devotion kay Sister Mila, no, sa ating praise and worship at sa testimony kay Ate Rosel, no. The Lord is speaking to us. The Lord has revealed His Word to us. Hindi pa man dumadating sa preaching. Nangusap na ang Panginoon sa atin. Amen po, mga kapatid. And now, are we ready for the Word of God? Amen. Hallelujah. At di na po natin patatagalin, mga kapatid. Ito po ang title ng ating message today. The Role of the Holy Spirit. Amen. Malaman natin ano ba ang pagkilos. Ano ba ang function ng banal na Espiritu sa ating buhay. No? At tunay nga na ito ay pangungusap ng Diyos sa ating mga kapatid na makilala natin ang banal na Espiritu. No? Sapagkat siya yung pinagkaloob sa atin, siya yung nagko-convict sa atin, no? Para tayo ay magawa natin yung pinapagawa ng Diyos. Naniniwala po tayo that this year, 2024, the great blessing, the great harvest shall come. Amen. Hallelujah. Amen. All the glory for God, for the advancement of kingdom of God. Amen. Para yung kanino? Sa lahat ng nasa conquest. Sa lahat ng talagang sumusunod. Sabi ng Panginoong Jesus, if you love me, you will obey my commandments. Amen. Sa lahat ng nilalakaran yung vision. Sino nakatanggap sa Panginoon ng vision? Amen. Na dapat nating lakaran. Amen. Parang iba wala. Sino tanggap sa Panginoon ng vision, yung pinapalakad ng Diyos this year 2024? Amen. Kaya sinimulan natin sa prayer and fasting. No? Yan ang nais ng Panginoon. And I commend intercessors. Where's the intercessors? Hallelujah. Praise the Lord. Dahil ang highest calling dito sa lupa ay panalangin, mga kapatid. Amen. The highest calling in heaven is also prayer. Anong ginagawa ng Panginoong Jesus ngayon? Nananalangin siya. He intercedes for His people. Napakahalaga ng intercessors. Napakahalaga ng panalangin sa isa't isa. No? So, napakahalaga nun tayo. Nalalaman natin yung role, yung kilos ng banal na Espiritu. Dahil yung decision making natin ay crucial. Amen? Akala natin minsan yung mga decision natin na maliliit, no, ay wala lang. No, na mga mali, pero it will impact your life. Amen. It will impact your future. No? So don't be deceived, mga kapatid. Satan is the father of lies. Amen. And sabi ng Panginoon, if you will continue in my teaching, no, you are truly my disciples. Magkaiba po yung member ka lang, taga-upo ka lang dyan, at disciples of Christ ka. Magkaiba yun. Magkaiba yung member, magkaiba yung disciple. Yes. Amen? Siyempre, sa umpisa, member ka lang. Hindi ka pa nadi-disciple eh. Tama? Yes. No? Pero kung sinasabi mo sa akin, matagal ka na sa Panginoon at you are still a member, no? Meaning, you don't know the Holy Spirit. Yes. Amen? You don't know the role of the Holy Spirit in your life. O baka nagbibingi-bingihan ka because you have pride, because you hear your flesh. You hear only yourself, but you must hear the Word of God through the Holy Spirit. Ang may pandinig ay makinig. Of all the gifts given by God to mankind, ang pinaka-precious gift, no, ay ang banal na Espiritu. Amen. No? Pinagkaloob ang Panginoong Jesus, that is very precious, no, na He died on the cross to redeem us from the pit of destruction. Sa tiyak na kapahamakan. Kapatid, totoo po ang impyerno. Totoo po ang langit. Yes. Maraming beses in-emphasize yan sa Biblia. Now, are we serious? Alam mo ba ang tunay na pagiging born again? Alam mo ba ang tunay na pagiging Kristiyano? O basta, okay na yun, nag-church na ako eh. Diba? Na ikaw, you are in the ministry, but your heart is far from God. No? Because your heart is full of worldly things. Amen? Hindi mo tinatanggap ang leading ng banal na Espiritu. No? But praise God, no? Tayong lahat, bawat isa sa ating narito, nililid tayo ng Panginoong Jesus. Amen? Amen.
through the Holy Spirit. Hallelujah. Kaya nga, napakaganda ng devotion kanina. Prayer, no? And the Holy Spirit. Totoo po, siya ang ating patnubay. Siya ang ating gabay. There is none greater than the presence of God, than the presence of the Holy Spirit. No? Walang ibang presensya. Hindi mo may mahanap sa mundo. Hindi yun nabibili ng pera. Amen. Hallelujah. The Spirit has many functions. It has many roles and activities. First, He does a work in the hearts of all people. Siya'y kumikilos sa ating mga puso. Yes. Hallelujah. Ano ba ang nagpaparumi sa tao? Pwede yung laman ng puso niya. Yes. Anong laman ng puso mo ngayon? Kapatid. Yan ba ay galit? Yan ba ay inggit? Yan ba ay insecurity? No? Yan ba ay punong-puno ng kamunduhan, lust, addiction, pornography, no? Vices? What's inside your heart will determine your actions. No? Sabi nga, from the abundance of the heart, the mouth speak. No? Hindi mo yun mapipigilan. No? It will show who you are. It will show if you're truly a disciple Yes. or you're just like Judas. No? Tingnan mo yung katabi mo. Disciples of Christ. Amen. Amen. Baka sabi mo, ito, Judas to. Hindi. No? Eh, sabi, Jesus told the disciples that He would send. No? It's a promise. The Holy Spirit is a promise from God. John 16, 7-11. Subalit sinasabi ko sa inyo mga katotohanan, ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit pag-alis ko, isusugo ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katwiran at tungkol sa paghatol ng Diyos. Patutunayan niya ang tungkol sa kanilang kasalanan sapagkat hindi sila naniwala sa akin. Sino yung mag-expose? The Holy Spirit. No? Kung kapag ikaw nasa conquest, nagsaserve ka sa Lord, ano mang atake ng kaaway, hindi ka mahahadlangan. Yes, there are strongholds, but we have the power and authority that was given by God. Because the Holy Spirit. Amen. And the Holy Spirit, no, na sumasa atin, He will empower us, He will help us. You have anxiety, you have depression, you can overcome all those things by the power of the Holy Spirit. Amen. If you'll just believe. No. But the question is, do you believe? Amen. Naniniwala ka ba na kaya ng Diyos na palayain ka sa mga bagay na umaalipin sa iyo? Amen. Palayain ka sa addiction. Palayain ka sa maling pananaw, sa maling relasyon, sa maling pag-iisip, sa maling katwiran. No? Palayain ka sa mga bagay-bagay na kasinungalingan ng kaaway. Kasi kung alam mo ang salita ng Diyos, you will know the truth. Yes. And it will set you free. Yes. No? Kasi iba yung binasa mo lang sa naniwala ka. Amen. So kapag narinig po ba natin ang salita ng Diyos, naniniwala po ba tayo? Amen. Yes. Pag sinabi ng Panginoon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, naniniwala po ba tayo? Yes. Yes. Ay, hindi, Pastor. Mabait naman ako eh. Wala naman ako sinasagasaang tao. Diba? Marunong naman ako makipagkapwa-tao. Sure ako, sa langit ako. Ganun po ba yun? Ano sabi doon? Lahat ay nagkasala. No? Wala kahit isang matuwid. Kaya nga po naparito ang Panginoong Kristo. Inalay ang kanyang buhay. At hindi nagtatapos doon sa pagkatapos sa atin. Pagbalik niya sa kanan ng Diyos, isinugo ang banal na Espiritu. Praise God. No? Kaya ang sabi doon sa verse 10, patutunayan niya ang tungkol sa katwiran sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi ninyo makikita. At ang tungkol sa paghatol ng Diyos,
sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutan ito. Meron bang judgment day na paparating? How do we know na malapit na yun? Signs. Amen? Sabi sa Biblia, maraming tao, yung masama, tatawagin nilang mabuti. May banner pa sila, love wins, lalaki sa lalaki. Babae sa babae. Love wins. Tatawagin nilang mabuti yun. That's good. No? Yung standard ng Biblia, babaliin nila. Ititwist nila. At maraming influencer ngayon sa social media, all over the world, yun po ang ibinabato, ini-input sa ating lahat, sa mga kabataan, hanggang sa mga adults. Amen? Na yung masama ay sasabihin nila, yun ay mabuti. No? Yung mga tradisyon na maraming tao ang tumatangkilik, sasabihin nila, yun ay mabuti. Pero sa standard ng salita ng Diyos, the Holy Spirit will speak to you, He will reveal to you na yun ay kasalanan. Amen? At merong kahatulan na parating, mga kapatid. Ngayon, yung mga tunay bang mga na born again, na born in spirit, no? Kasama ba doon sa hahatulan? Ano sabi ng Panginoon? Diba? It is finished. Diba? But those who reject the gospel, kaya tayo mga kapatid, dapat hindi tayo mahiya i-share ang gospel. Yes. Hindi tayo mahiya na tayo ay talagang naniniwala sa Bible, naniniwala sa Biblia. Hindi tayo nagko-compromise na, okay yan, okay lang yan. No? Kahit mismong sa loob na ng pamilya mo, nagkakaroon ng immoralidad, dapat nilalabanan mo yan. Yes. Through prayer. Yes. No? Hindi mo yan hinahayaan. Sapagkat binigyan ka ng Diyos. Pinagkaloob ang banal na Espiritu, binigyan ka ng power and authority. No? Everyone has a God consciousness, whether or not they admit it. No? The Spirit applies God's truths to people's minds to convince them by fair and sufficient arguments that they are sinners. Responding to that conviction brings us to salvation. Ano po ang tamang pagtugon natin sa salita ng Diyos? Pananampalataya. Papuri at pagsamba. Huwag mong i-withhold yun. No? Huwag mong itago yun dahil ang papuri at pagsamba ay talagang sa Kanya dapat. Amen. Tayo ay nilalang, no? To worship God, to glorify God. No? Ngayon, kapatid, kamusta ang buhay pagsamba mo? Kamusta ang devotion mo? No? Kamusta ang relationship natin sa Panginoon? So, baka sabihin, ay, Pastor, masama mag-judge. Totoo? Nabasa mo? No? Magkaiba yung judge sa condemnation. Judging and condemning are two different things. Sinasabi pa ng Holy Spirit na tayo mag-judge? Yes. Sinasabi ba ng Holy Spirit tayo mag-condemn? Hindi. Judge, yes, maghato, lalo na inside the church. Kaya kung naalala niyo mga kapatid, na sinabi ko, I'll be more strict this year because the Holy Spirit is at work in our lives. No? How to be strict, no? You monitor, you manage. No? Ang pagpipreaching, kapiranggot lang to. Hindi talaga to ang trabaho ng pastor. Ang trabaho ng pastor, mag-mobilize, mag-manage ng iglesia, mag-assign, mag-delegate, mag-encourage. Yes. Amen? Yun po, mag-empower. Mag-appoint. Yun ho ang pinapatrabaho ng banal na Espiritu. Kaya naniniwala ako, kung tayo'y makikiisa sa vision na binibigay ng banal na Espiritu, kapatid, you'll experience extraordinary life. You will experience a great harvest. You will experience great blessing this year. Hallelujah! Amen? Ilang buwan pa lang, di ba?
na ginagawa natin, yung talagang maigting na panalangin, intercede and daily devotion, nakikita na natin yung resulta. Yes. Glory to God. Amen? Hallelujah. Let us not waste time. No? Dun sa mga tradition, dun sa mga nakagawian. Let us not dwell in the past. Amen? So, once we are saved and belong to God, the Spirit takes up residence in our hearts. Naninirahan, nananahan ang banal na Espiritu sa ating buhay. Jesus said He would send the Spirit to us to be our helper. Sabihin natin, helper, Helper. comforter, Comforter. advocate, Advocate. and guide. No? He is everything we need. The Holy Spirit, He is everything we need. Ang pagkukulang ay nasa atin. Yes. No? Yes. Paano matutuwa o magagalak sa atin ang banal na Espiritu? Paano? Sa pagsunod na may pagpapakumbaba. Yes. Amen. Galak dyan ang Panginoon. Pero kung ikaw ay ma-pride na tao, no. You will not experience the moving of the Holy Spirit. Pero when you humble yourself, kaya nga makikita lang sa Bible, ang nagpapakababa ay tinataas ng Diyos. Yes. Yun, galak ang Panginoon. Kapag inadmit mo na mali ka, no? Inadmit mo na talagang may ma-pride ka, na nagkamali ka, you humble yourself before God, no? Doon kikilos ang banal na Espiritu. Makikita mo sa sarili mo, mararanasan mo, sa pamilya mo, mararanasan mo. And it will affect the ministry, it will affect the community. That's why I believe the OCGM this year, may malaking gagawin ng Panginoon. Amen. 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 Yes. Thank you, Lord. Yes. Hallelujah. Kung maalala nyo, hindi pa man ako na-appoint na head pastor dito, yun na yung sinabi ko. Because that is what the Holy Spirit says in each and every heart in this place. Amen. And as time passed by, kumikilos ang banal na Espiritu. We see vision here sa ating local government. Yes. No? Naroon ang pagkilos ng bawat lingkod ng Diyos. Hallelujah. No? Yes. Ang nais ng Panginoon yung pagkakaisa, you participate in the work that God has revealed to His people. Kasi kung wala ka dun sa conquest, kapatid, huwag kang mag-expect ng blessing. Diba? Marami nag-expect ng blessing, pero wala naman doon sa pinapagawa ng Panginoon. No? Bago yung miracle, bago yung healing, ano yung mababasa natin sa Bible? Obedience muna. Yes. Yes. Amen. Diba? Kalagay doon, they follow Jesus and they receive healing, deliverance. Ano muna yung nauna? Obedience. No? Ngayon, magtataka ka, bakit ka na-stuck sa buhay Kristiyano mo na ganyang level? Maybe you lack obedience. You lack submission to the Holy Spirit. And the role of the Holy Spirit is to help you. Yes. No? Pero ikaw ayaw mong magpatulong dahil ma-pride ka. Makakaranas ka ba ng blessings? No. That's hindrance. You humble yourself, you submit yourself to God. No? And mararanasan mo talaga yung pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Amen. So, sino dito yung may mga kabigatan? Lahat tayo. Yes. Problema at suliranin. Yes. Sekiras. Amen. The Holy Spirit is speaking to you right now. He wants to help you. Amen. He is here. He is alive. He wants to help you. He wants to deliver you. No? Sa mga atake ng kaaway. Yes. Nais kanyang palayain. Yes. Sekiras. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ang sabi ng Panginoon doon sa may sakit, Power of the Spirit. ano ang nais mo? No? O sa ibang translation, gusto mo bang gumaling? Amen. Yes, Lord. Tanong eh. Thank you, Lord. Diba? Oh. Anong sasagot natin sa Panginoon? Amen. Yes, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Sunod ka agad. Power of the Spirit. Wala nang yung katulad nung, Lord, ililibing po muna namin yung mga patay namin. Diba sabi? Yes. Hayaan. Oh,
Hayaan mo sila, yung patay maglibing sa kapwa nila patay. Sumunod ka. Amen. Deny yourself. Yes. Take up your cross daily and follow me. Sabi ng Panginoon. No? Puyat, pagod, it's worth it, mga kapatid. Sulit na sulit. Amen? Because your spiritual life is very enthusiastic. No? Kaya sabi ng Panginoon, be watchful, mga puyat kayo. Yes. Manalangin kayo. No? The harvest is plentiful, but the laborers are few. Now, pray to the Lord of the harvest. Yes. Thank you. Hallelujah. Para magkaroon ng great harvest sa iyong buhay, sa iyong pamilya. Now, DOCGM, this year 2024, we will go intentional. Amen? We will go intentional and discipleship after discipleship. That's the will of God sa ating lahat. He is the counselor. Pag sinabing counselor, no, He is always with you. Yes. Parakletos sa Greek. No, He is alongside. No, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Yung pangako ng Diyos na hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan, anong ibig sabihin ng banal na espiritu? No? 1 Corinthians 6:19 to 20. Ngunit hindi na kayo 1 Corinthians 6:19-20. Hindi ba ninyo alam ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Sino may-ari? Kanino to? Katawan na to? Sa Diyos. Hindi yan sa'yo. Yes. Honor God. No? Kapag prinactice natin, mga kapatid, ang honor sa Panginoon dito sa DOCGN, makikita niyo. No? Surely, goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. Una, honor sa Panginoon. Huwag mong nakawin yun. Yung pagsamba, huwag mong iwaglit yun. Yung papuri sa Diyos, ibigay mo ng todo. Paglilingkod sa Diyos, ibigay mo ng todo. No? Hindi yung ang dami mong excuses. No? Tapos, pagbugbog ka na ng problema, doon ka pa lang ulit lalapit sa Diyos. Hindi po yun. Kahit marami tayong problema, lapit at kapit pa rin sa Panginoon. Yun ang tunay na disciple. Kaya nakaka-bless yung testimony ni Ate Rosel. No? Talagang you'll experience those things dahil andun din ang Panginoon. Mararanasan mo ang pagliligtas niya, ang pagkilos niya. Amen. No? Hallelujah. And it will bring glory to His name. Yung mga problema at suliranin, that's an opportunity. Matuwa tayo sa mga pagsubok na yan. Dahil gagamitin natin yan para maluwalhati ang pangalan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Amen? Yun ang gamit niya. Sinasabi ng banal na Espiritu. Sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Amen? Gamitin natin. By all means, in every way, kung anong binigay sa iyo ng Panginoon yung katawan mo, no? Kalakasan, karunungan, gamitin mo yan para sa Diyos. Amen? Hindi sa atin to eh. Diba? Narinig na natin yung buhay natin hiram sa Diyos. Yes. Totoo yun. Hindi yan talaga sa'yo. Akala mo sa'yo. Na pastor, wala kang pakialam. Buhay ko to. Ganun ba yun? Hindi kapatid, papakialaman kita ngayon. Bakit? You are part of Christ's body. Diba? Kabilang ka sa katawan ng Panginoong Kristo. I will not let the devil attack you under my nose. No. Yes. Papayag pa tayo, mga kapatid? No. We have the authority. No. Now, if you receive me as your pastor, no, and I give you the word of God, no, you receive it with all your heart. Yes. No? So, ganun ho yun. That is what the Holy Spirit
is saying to us. Sinasabi, binili na kayo sa isang halaga. Hindi ito sa atin. Yes. Kaya pag nagdeklara tayo ng mga gawain ng Panginoon, magkaisa tayo. Amen. Mag-participate tayo. Yes. Amen? Dahil hindi naman talaga sa atin to. Amen. Puyat, pagod, sakit, karamdaman, sino makapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos? Kahirapan? No? Persecution? Taggutom? Gera? Sino makapaghiwalay sa atin? Hindi sa atin to eh. Yes. Kaya ngayong mga Kristiyano na talagang matindi ang pananampalataya sa Panginoon, kahit pugutan sila ng ulo, kahit sunugin sila ng buhay, they will not renounce Jesus as their Savior. No? Dahil alam nila na ang katawang ito ay sa Diyos at hindi sa kanila. Amen. Na ang buhay kong ito ay kay Kristo at hindi sa akin. No longer I shall live, but Christ lives in me. Yes. Para kanino ka ba nabubuhay? Kung para sa sarili mo, kapatid, mapofrustrate ka lang. Yes. Mapapagod at mapapagod ka. Pero kung para sa Panginoon, wow! It's all worth it. Yes. No? Sulit ang bawat talagang pagod. Amen. Actually, minsan di ka nga nakaramdam ng pagod eh. Glory to God. Hallelujah! Amen! Because it's for the glory of God. Amen? And once you are exhausted, andun ang banal na Espiritu, He will never leave you. He will help you. Amen? 12:13. Ang sabi sa 1 Corinthians 12:13, maging Hudyo, Hentil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismohan sa pamamagitan ng iisang Espiritu upang maging isang katawan. Iisa tayong katawan eh. Nais ng Lord alagaan ang kanyang kawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Iisa. Glory to God. No? Ngayon, kapatid, kung hindi mo nakikita yung vision na ibinababa sa atin ng Diyos, magtanong ka na, kasama ba ako? Kasama ba ako? No? Pero, praise God, hindi pa huli ang lahat. Laging nariyan ng Panginoon. You will just humble yourself Amen. before God. Yes. No? You will see the difference between just a member or a disciple of Christ. No? So, among those functions is that of revealer of the truth. The Holy Spirit is the revealer of the truth. Siya yung magsasabi sa iyo ng katotohanan. Amen. At yung mga bagay-bagay na humahadlang sa iyo, o mga tao na sumisira sa iyo, yung mga may tangka sa iyo, no, i-reveal sa yan ng Panginoon. Yes. Amen. Yung kilos ng kaaway, ipapakita yan sa iyo ng Panginoon. Yes. Yes. Amen. Hallelujah. Hindi ka na dapat yung yung parang kumbaga lahat na lang inaalam mo, aligaga ka. Hindi. You are relaxed. Yes. Amen. Because the Holy Spirit is the revealer of truth. Amen. Amen. Hallelujah. You don't need to worry. Yes. O baka nag-aalala ka na malaman ng pastor yung sikreto mo. Kasi, whatever that is revealed into the light shall fade away. No? If you still have darkness in your heart, lapit ka sa ilaw, it will fade away. The Holy Spirit will reveal to you what to do. No? Kung ano yung dapat gawin. Para maglaho yan. Yung kadiliman na yan sa isip at puso mo. No? John 16:13. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Amen. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipahahayag niya sa inyo ang mangyayari sa hinaharap. Amen. May vision ka eh. Yes. Nalalakaran mo eh. Amen. Paano mo malalaman kung nasa tamang nilalakad ka? No? Kung nakabase sa salita ng Diyos. Pero kung ang lifestyle mo ay against the Word of God, so, diba? Ibig sabihin, wala dun yung patnubay. Papatnubayan ka ba ng Diyos sa mali? Hindi. Hindi. I-reveal nga sa iyo yung buong katotohanan at itatama ka eh. No? Bakit ang bayang Israel,
paulit-ulit na lang doon sa ilang at hindi makaabot sa promised land. Hindi nagsisi. Puro reklamo. No? Walang pagsisisi, walang pagsunod. Yes. Tinawag silang stiff-necked generation. Yes. Yes. Stiff-necked congregation. The church in the wilderness. No? Pero kung sumunod sila sa Panginoon, kung talagang nag-humble sila sa Panginoon, sinunod nila si Moses, yung mga leaders nila, makakarating sila doon. Baka 3 days lang, nandun na sila eh. Yes. Hallelujah. Umabot ng taon. No? 40 years. Paulit-ulit na lang. Walang pagbabago. Walang paglago. Bakit? Walang pagsunod. Amen? Sisihan pa. Di ba? Puna ng puna. Turo ng turo. May progreso ba sa ganon? Wala. Wala. Focus your eyes on Jesus. Amen. Ang may pandinig ay makinig. Makinig ka sa vision na binibigay sa iyo ng Holy Spirit at yun ang lakaran mo. Hayaan mo yung mga naninira sa iyo. Yes. Wala namang magagawa yun eh. Yes. Holy Spirit. Diba? At kung talagang ikaw ay sa Diyos, that Jesus is your shepherd, the Holy Spirit is your teacher, no? He anoints us in the front of our enemies. Yes. Your cup will overflow. Yes. Hallelujah. He prepares the table in the front of your enemies. So, sa Diyos ka lang, mag-focus. Amen. At hindi sa mga bagay sa paligid mo. Yes. Amen. Sa Holy Spirit ka. Hallelujah. You always say, Holy Spirit, I need you. Yes. Holy Spirit, lead me. Take control of my life. Yes. Hallelujah. Amen? Dahil hindi yan sa'yo. Ang buhay na yan, hindi yan sa'yo. Ang katawan na yan, hindi yan sa'yo. Ang Diyos ang may-ari niyan. Ngayon, kung ang Diyos ang may-ari niyan, sino ang susundin mo? Kasi na-deceive ka. Sa isip mo, wala silang pakialam sa akin. Ako ito. Ito yung masarap sa pakiramdam ko eh. Emosyon. You're driven by your emotions. And you'll see yourself na tad-tad ng bagay sa mundo. No, exhausted. No? Kasi akala mo, masaya, pleasurable eh. Magkaiba po yung pleasure sa joy. Diba? Yung pleasure sa mundo yan, yung gusto ng laman. Yes. Pero yung joy is in the presence of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Amen. He reveals to our minds the whole counsel of God as it relates to worship, doctrine, and Christian living. No? Ulitin ko, it relates to worship, tamang pagsamba, tamang doktrina, at tamang pamumuhay. Yan ang function ng Holy Spirit. No. He is the ultimate guide, going before, leading the way, removing obstructions. Siya yung magtatanggal ng mga hadlang. Amen. Opening the understanding. Ayan. As you pray, as you read the scriptures, He will open your understanding. Amen. And making all things plain and clear. He leads in the way we should go in all spiritual things. Basahin natin John 15:26. Ngunit pagdating ng patnubay, nasusubuin ko mula sa Ama. Ang Espiritu ng katotohanan na nagmumula sa Ama ay siya magpapatotoo tungkol sa akin. Amen? Sabi sa 1 Corinthians 12:3, kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing sumpain si Jesus. Walang gano'n, no? Na sinasabi niya siya ay disciples of Christ. Tapos magsasabi siya ng mga bagay-bagay na kapastusan sa Diyos. Walang gano'n. Amen? At hindi rin masasabi ni naman si Jesus ay Panginoon kung siya ay hindi pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Paano natin nalaman si Jesus ang tagapagligtas? Siya ang hari ng mga hari. Siya ang dakilang Diyos because of the Holy Spirit. Siya yung nag-reveal sa atin. Amen? Pero kung ang isip mo, ang puso mo says otherwise, no? Na yung puso mo punong-puno ng pagmumura,
yung puso mo punong-puno ng distorted things in this world, no? Ibig sabihin, wala doon yung patnubay ng banal na Espiritu. Amen? So, He will help us, mga kapatid. You just need to hear His voice and surrender to His will. The Spirit convinces us of Christ's deity and incarnation. His being the Messiah, no? Na siya yung promised Messiah, siya yung tagapagligtas. His resurrection and ascension, His exaltation at the right hand of God, and His role as the judge of all. Sino yung magja-judge? Ang Panginoong Jesus. There will come a judgment day. Yes. No? Yes. Sa judgment day ba, madideclare kang guilty or not guilty? No? Kung tayo lang, guilty tayo lahat eh. No? We're guilty of murder, guilty of theft, no? Sexual things, sexual immorality, addiction, no? Lahat ng makalaman, we are all guilty. Pero dahil sa Panginoong Jesus, you'll be declared not guilty. Yun ay grasya, kapatid. At hindi lang yan, binigay pa ang banal na Espiritu para tulungan ka. Yes. Yung kaparaanan ng Diyos ay hindi natin kaparaanan. Amen. Ang isip ng Diyos ay hindi natin kaisipan. Yes. Mas matalino ang Diyos kaysa sa iyo. Amen. No? Hindi yung sa prayer mo parang inuutusan mo ang Panginoon, hindi yung gano'n. Ikaw ang inuutusan ng Panginoon. Amen. Yes. Amen? So, John 16:14. Pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipahahayag niya sa inyo. Amen? Ibig sabihin yung mga magagawa natin, yung mga sinasabi natin, magiging karangalan sa Diyos. Tanda yun, ebidensya yun, na pinapatubayan ka ng banal na Espiritu. Pero kung ang mga lumalabas sa bibig mo, yung laman ng puso mo, kung paano ka mag-isip at kung paano ka kumilos, ay hindi ayon sa Panginoon, ayon sa kalooban niya, ibig sabihin, hindi yun. Walang patnubay doon. No? Kaya malalaman talaga, you will know them by their fruit. Amen. Amen. No? Malalaman talaga kung sino yung tunay na mga disciples. Yes. No? Yung nandun sa conquest. No? Yung may pakialam sa vision. Yung may pakialam sa ginagawa ng Panginoon. No? That you're willing and you're available to do God's will for the advancement of the kingdom of God. No? Kasama ba doon yung bulsa? Yes. Yes. Hallelujah. Yes. Bakit? Yung kayamanan mo, sa'yo ba yan? No. Kanino yan? Sa Diyos. Sa Panginoon. Amen. Once you learn to honor God, no? Yung three-braided, yung the cord that cannot be broken. Ano yun? Prayer, fasting, and giving. Yung sacrificing. Kapag yan ang lifestyle mo, no? Hindi ka mapipigtal. Amen? Sinabi doon, kapag mag-isa lang, matatalo ka. Sabi doon, 2 is better than 1. But 3 cords shall not be broken. Cannot be easily broken. No? So yan po, mga kapatid. At i-introduce natin yan dito sa DOCGN. No? Kaya meron tayo ngayon yung mga cells. So yung mga cells leader dito, yan. Hallelujah. At mag-a-assign pa tayo magde-delegate pa tayo. No? Meron na tayong intercessor. No? Mga talagang nais ng Panginoon, mapaigting pa yan. Mga volunteers. No? At sa taong ito, ang ating vision, no? Hindi lang dodoble tayo dito, titriple tayo dito. Masikip na tayo dito. Amen? Yes. Yes. Glory to God. Are you with me? Yes. Hallelujah. This is the revelation from God. Amen. Naniniwala ka ba? Yes. Hallelujah. Ay, basta parang medyo malabo yan Ganun ba yung sa isip mo? No. Nothing is impossible with God. Yes. Amen? Nothing is impossible with God. Yung CR nga natin dati na parang
Mahihiya kang umupo. Kasi parang, di ba? May bigla na lang lalabas, napaayos. By the grace of God. Amen? Nothing is impossible with God, di ba? Para sa atin, di ba, 30 plus thousand maglikom ng ganun sa panahong maikli. No? Kaya ba natin yung kung tayo lang? Hindi. Pero by the grace of God, nagkaroon ng resulta. Mga instruments na provide. Di ba? Beautification, naayos. Yung bubong naayos din. Yung pintuan nga naayos ngayon eh. Hallelujah! Amen! He is the God of order. Basta nasa conquest ka, He will provide what you need according to His riches and glory in Christ. Diba? Basta ginagawa mo, yung pinapagawa ng Panginoon, huwag mo alalahanin yung mga, kung anong kakainin mo, susuotin mo. Pangangailangan, andun na yun, susundan ka nun eh. Hindi ka maghahabol sa blessings. Ang blessings ang maghahabol sa iyo. Hallelujah! Amen? So, ganoon po yun eh. Pag ginagawa natin yung pinapagawa ng banal na Espiritu. No. Kaya tayo mga kapatid, katulad na nabanggit ni Sister Camille kanina, hindi aksidente tayo narito. Amen? At yung mga bago natin kasama, amen? Glory to God. At marami pang papapuntahin ng Panginoon dito. Many volunteers, no? Many laborers. Lahat tayo, pare-parehas tayong manggagawa. Amen? Pare-parehas tayong manggagawa. Tulungan natin ang isa't isa. No? Hindi yung kapwa mong manggagawa, sinisiraan mo. Binabato mo. Amen? Walang paglago doon. Kung kapwa mo manggagawa, sinisiraan mo. Bakit? Ministry of Reconciliation tayo eh. Amen? Hindi tayo Ministry of Separation. The Holy Spirit is revealing to us that we are in the Ministry of Reconciliation. Amen? Basta't para sa Diyos, suportahan natin yan. Basta't gawain ng Diyos, suportahan natin yan. Eh ano naman kung mayroong konting mali? Ano naman? Eh para sa Diyos naman yung ginagawa niya. Tama po ba? Lahat tayo ay manggagawa. Hindi pa tayo ganap. We are under construction. Yes, lahat. Pinapaging banal tayo. Amen. Sabi ng Panginoon, pray for one another. Help each other. Carry each other's burden and you shall know that I am the truth. Sabi ng Panginoon. I am your provider. I am your healer. I am your strong tower. Amen. Lord. Be still and know that He is God. No? So, another one of the Holy Spirit's roles is that He is a gift giver. Sabihin natin, gift giver. Gift giver. Amen. Akala mo hanggang dyan ka na lang? Yung talent mo parang, ay, ito lang ako. Hindi. He is the gift giver. Marami kang potensyal, mga kapatid. No, hanggang may lakas ka, hanggang humihinga ka, kaya kang pagkalooban ng banal na Espiritu ng mga regalo na magagamit mo para sa kaharian ng Diyos. Amen? Hallelujah! No excuses! Si Moses nga, nung tinawag siya ilang taon na ba siya noon? 80? Oh. Amen? Eh kung tinawag ka ng Panginoon, nakakilala ka sa Panginoon, medyo may edad ka na, it's never too late. It's never too late. No? Kaya, 1 Corinthians 12, it describes the spiritual gifts given to believers in order that we may function as the body of Christ on earth. Para mag-function, ang church po kasi mga kapatid, movement yan. Hindi yan yung statwa. Ang church ay gumagalaw, katawan yan eh. Amen. Kung walang galawan sa church, ay hindi yan church. Traditional yan. Amen. Yes. No? Tradition of men. Hindi yan. Ang gawin natin, kung ano yung pinapagawa ng banal na Espiritu, humakbang ka. Amen. Move. Diba? And the Spirit will move in your life. Kaya sabi doon, all these gifts, both great and small, are given by the Spirit so that we may be His ambassadors Yes. to this world. Representante. Showing forth His grace and glorifying Him. Yes. So, alam natin yung fruit of the Holy Spirit, Galatians 5:22 to 23. Ang sabi niya dito, subalit ang bunga ng Espiritu ay, sabi natin, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtatyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili.
walang batas laban sa mga ganito. Ito po ay bunga Yes. ng banal na Espiritu. Also, it is the functions as fruit producer. Sabihin natin, fruit producer. Hindi lang siya gift giver, siya ay fruit producer, ang Holy Spirit, no, in our lives. At pag nag-indwell sa atin ang banal na Espiritu, magsisimula siya ng kanyang trabaho, no, of harvesting. Amen. Harvesting. Amen. Harvesting His fruits in our lives. Amen? Yun po mga kapatid. Kaya sabi, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. These are not the works of our flesh. Hindi yan sa laman. Bakit? Dahil ang laman ay hindi makapag-produce ng mga ganyan. No? Ang laman, hindi yun love. Diba? Kung makalaman. Yan ay lust. Sabi ng mundo, fall in love. Pastor, nahulog ako. Ang pogi niya, kamukha niya yung Korean na ano, maputi, tapos singkit-singkit, tapos ganun yung buhok. Kaya na-fall in love ako. Yun ay sa mundo, kapatid. Yes. Pero sinasabi ng Panginoon, walk in love. Yes. Lumakad ka sa pag-ibig ng Diyos. Yes. At ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng tamang tao na makakasama mo. Amen. No? So, ganun yun ang pagkilos ng banal na Espiritu. Involved ba ang banal na Espiritu? Yes. No? Sa pagdidesisyon mo sa pag-aasawa? Yes. Yes. Pag in-involve mo ang banal na Espiritu, yun talaga ay blessings after blessings mararanasan mo. Lord. Mararanasan mo talaga that He is everything you need. Na kahit mahirap ang mga pagsubok sa buhay, naroon ka at meron kang katatagan, kapahingahan, kalakasan, dahil sa banal na Espiritu. Amen. Great blessings from the Holy Spirit. Amen. Kaya sabi, the knowledge that the Holy Spirit of God has taken up residence in our lives, no, nananahan siya sa atin, He performs all the miraculous function. Amen. Naghihimala pa rin ba ang Diyos sa panahon natin ngayon? Yes. Hallelujah. Yes. To those who believe. Yes. Yes. Kaya sabi, all things work together, no, for good to those who hindi para sa lahat yung pangakong yun, ha? Yung all things work together, yun lang sa mga nagmamahal sa Diyos. Pag sinabing nagmamahal sa Diyos, ang love language ay pagsunod. Amen. No? Pagsunod sa Diyos. Hindi yung claim ka ng claim, all things work together. Hindi ka naman sumusunod. Hindi ka naman nagsasubmit sa salita ng Diyos. Sinabi ng Panginoon, iwanan mo yan, bitawan mo yan. Hindi ka naman sumusunod. Ngayon, marireceive mo ba yung blessings? Hindi. Mas lalong magiging open ka sa atake ng kaaway. Disgrasya. Disgrasya at hindi grasya. Yes. Amen. Kaya, ang pagsunod naman, hindi naman yun yung sinasabi ng Panginoon, basta sumunod ka sa akin, no? Para yun sa ikabubuti natin. Amen. Amen. Hindi tayo pinapasunod ng wala lang. Meron siyang gustong ibigay. Amen. Diba? Great blessings, great harvest gustong ibigay ng Panginoon. Hallelujah. Ang pagkukulang sa atin, baka puro ka reklamo. Baka puro ka pagpupuna ng mali. No? Baka wala ka sa conquest. Yung talagang tulungan. Yung talagang carry each other's burden. So fulfill the law of Christ. Amen? So, ministry of reconciliation, mga kapatid. Pag sinabing ministry of reconciliation, yung kapag tayo po ay nandun sa conquest, maraming marireconcile sa Diyos. Amen. Yung makikita sa buhay natin na talagang may transformation. No? So, kung ikaw naman ay nasa ministry of separation, parang malalaman isang tao, ministry of separation meron siya. Yung magsalita lang siya, magkwento siya, nagkakaroon na ng division. Yun, ministry of separation yun. Pero ang ministry of reconciliation ay ibig sabihin, yung kung ano yung pinapagawa ng Diyos, doon ka. No? Nakafocus ka doon. Yes. Hallelujah. Ano ba yung mandato ng Panginoon? Go and make disciples of all nations. Amen. Para lang ba sa pastor yun? No. Kaya sa ibang church, mali yung may ministry of evangelism eh. Mali yun. Bakit?
Sila lang ba yung may may pwedeng gawin na mag-evangelize? Hindi, lahat tayo. No? Hindi yung departamento, kaya departamento kayo ng evangelism, Hindi. Lahat tayo dapat mag-evangelize. Amen. Hallelujah. Yun ang ministry of reconciliation, mga kapatid. Kaya sabi, He dwells with us forever, and that He never leave or forsake us is cause for great joy and comfort. Thank God for His precious gift, the Holy Spirit and His work in our lives. Thank God for His precious gift. Hallelujah. At tayo ay iisang espiritu. Binautismuhan sa iisang espiritu, mga kapatid. Lord. At tayo patuloy na magkaisa sa pinapagawa ng Panginoon. And by the power of the Holy Spirit, we will overcome, Thank you. no, all the works of the devil. We will overcome all the storms in life. We will overcome depression. That's why you always speak Jesus. Declare Jesus as your Savior. Parangalan mo ang Diyos. Amen. Hallelujah. No? Oo, kapatid, alam natin, kapag meron tayong mga matitinding problema na parang bang ang hirap magpuri sa Panginoon. Tama po? Parang ang hirap magpuri. Kasi, ang daling magpuri sa Panginoon pag talagang di ba? Halos lahat ng major problems, result, ang daling magpuri Pero, kapag matitindi ba yung problema mo, handa ka pa rin magpuri. Amen. Amen. Habang binabagyo ka ba ng problema, sumasayaw ka sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah! Praise the Lord! That's faith! Hallelujah. Habang bumabagyo, sumasayaw ka pa rin sa Panginoon. Habang maraming naninira sa iyo, habang maraming persecutions, habang maraming trials, you still worship the living God. You still serve the living God. Because for you, the meaning of life is to serve Him, to worship Him, to glorify Him, to live for Jesus, and to die is gain. Amen? That's our life. Kapatid, yun dapat ang maging puso natin, lalo sa mga pamilya natin. Kasi, again, eternity. No? Saan tayo mag-i-spend ng eternity? Paano yung mga pamilya natin, mga kaibigan natin? Kung nauunawaan mo kung gaano kaseryoso yung impyerno, kung gaano kaseryoso ang Panginoong Jesus, hindi ka mapipigilan na mag-disciples, na talagang mag-conquest, na manalangin. Kung nauunawaan mo lang kung anong nangyayari na laban sa spiritual realm, hindi ka talaga titigil sa pag-intercede, sa pananalangin. Amen? Naunawaan ba natin kung gaano kaseryoso ang laban, mga kapatid? Amen. Lord. No? Hindi lang tayo basta nandito, hearing the word of God. Merong laban. Hinahanda tayo ng Panginoon lagi. Tinetrain tayo ng Panginoon lagi. No? And the soldiers of Christ are always ready because the Holy Spirit empowers them. No? The Holy Spirit will lead them and will reveal to them kung ano ang action plan. Kung ano ang battle plan. Amen. Kung paano mareresolve ang problema sa church. Kung paano ang approach sa isang kapatid. The Holy Spirit is at work. Amen. Lahat po yun. It's all by the grace of God through the power of the Holy Spirit. Amen. Kaya this year, mga kapatid, paigtingin pa natin yung ating prayer. Magkakaroon tayo ng function. Yung talagang may system. Hindi yung basta prayer lang. Hindi. Magkakaroon tayo ng babantayan, body-body system. Amen? Ready pa tayo, mga sundalo ni Kristo? Yes! Yung 3 cords that cannot be broken, At least 3. Dapat, body-body system yan, manalangin. Sa mga kabataan, sa women's, sa ating mga kalalakihan, Body-body system. Kapit-bisig yan. Sa prayer. Nang sa gayon, lagi tayong magtagumpay. Yes, ganun po yung mga kapatid. Yun ang role ng Holy Spirit sa atin. He is revealing us what to do. He is revealing us the vision that we must walk in that vision. Palapakan po natin ang Diyos na buhay. Yun po ang mensahe ng Diyos sa oras na ito, sa araw na ito. Tayo pong lahat ay tumayo. I invite you, church, in prayer. Kapatid, kung naunawaan mo talaga ang responsibility mo bilang disciples of Christ. How many disciples of Christ here this morning? Amen. Hallelujah.